malayo rin pag naabot ng pangungulit. Karamihan sa kanyang kuha, ipinamimigay lang daw niya ng libre. Dadali ko na po, tropa-tropa lang. Tsaka yun na sila na po, papinitsa akin ng magandang biyaya. Sila po nagdala na sa akin ng mga bakong pag-isda, ulam baboy, pinalak, yung binibigyan sa akin. Ito po, kabuti po, sa lima natin po, kinakanan ito po ating napo ngayon. Ang mga nakolektang kabuti, ginawa niya, sinwam, perfect daw, pagpulutan. Pagtapos po natin tagalan na po, tagatin pong himay na tutugas. Sinabi ko, konti lang po, baby, para ito po para mas luya. Hindi po natin ang mga pamintag, po yan. Sasob na po natin ang kabuti. Isang puno lang po, puno na. Manamis-namis po siya na medyo madalas na makunat. Marami pong nutrition na makukuha natin sa mushroom. Una dyan, ang pinakamataas yung protina. Meron siyang 9 amino acids na present para dun sa development ng brain, sa blood, sa mga cells. Mataas talaga ang antioxidant ng mushroom. Pinapaganda yung daloy ng dugo natin. Pero nag-iingat pa rin daw siya. Mabuti man kasi sa katawan ang pagkain ng kabuti. Ang iba rito, may lason. Kaya alam ko naman po, ang tunay na kabuti yung hindi. Hindi pwede po kayo kung nakakabuti makita nyo. May nilaso nga po yun. Pag matingkad ang kulay, may mga rings, mapait at mapakla, at parang namamanhid yung nilang or 99% poisonous shades. It will affect your kidney, yung heart, na pwedeng ikamatay ng taong kumakain ng mushroom. Pag nakakain ng poisonous mushroom, kailangan subukan. Tigilan natin yung kanichal para lumabas yung mga toxins. Hindi lang masarap ipanlaman tiyan ang mga kabuti. Sa kalusugan, ito rin napakabuti. Sa Ormoc City Lawrence sa Miranda. Leyte, ang mga Gagi. sayasanang pazumba na uwi sa saksakan ng dahil daw sa selos. Jimmy White, isend yung message, dude. Jimmy White. Go, Shubi! Mainit na pinag-uusapan ngayon kung paano tayo halos lunurin na ng mga pagbaha at marami pa nga ang nagka-leptospirosis. Gayong hindi lang pala bilyones kundi trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto Darwin na Pascual. parang kinorakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? Bunsod ng sunod-sunod na mga bagyo kamakailan na nagdulot ng mga pagbaha. Tumaas ang bilang ng mga nagka-leptospirosis. Ang mga pampublikong ospital ng overcapacity. Kaya may mga nagdeklara na ng leptospirosis surge. Pero ayon sa Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon, hindi lang daw leptospirosis surge ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Pati na ang tunay na ugat ng paglaganap ng sakit na ito na kung tawagin niya, leptospirosis. Pinagsamang mga salitang leptospirosis at kleptomania o hindi mapigilang pagnanakaw. Ayon kay Liachon, ninakaw kasi ang pondong dapat inilaan sa flood control projects.
hanggang ang Pangulo na mismo ang nainis. Sa mga nakikipagsawatan upang kunin ang pondo ng bayan, iyan naman kayo, sa inyong kapwa Pilipino. Sinundan ng hearing sa Senado. Nako, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Paano nga ba tayo humantong sa ganito? Ang bilyones na nakalaan para masolusyonan ang taon-taon na lang nating problema sa mga baha. Sana tagapak na. Patay na. Ilang linggo na ang nakararaan mula nung humagupit ang sunod-sunod na mga bagyo. Pero ang barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan, heto, lubog pa rin sa baha. 80% ng barangay ko nakalubog sa tubig. Dahil abot tuhod pa rin ang tubig, ang mga residente kailangang magbangka. Ang ilang mga pasilidad ng May Sulaw Elementary School hindi na mapakinabangan. Tuwing ganito po na may high tide, ito po ang level ng tubig na nakikita nyo ngayon, ito po ay tumataas pa hanggang dibdib. Ang itinuturong salarin ang palpak na flood control project sa kanilang barangay. Hindi tama yung pagdadugsong niya, kaya siguro bumitaw. Malaking bagay ito kasi kung lumalaki yung tubig, hindi basta-basta Sulit kaya. pumapasok rito sa amin. Kaya kung pabubuo ito, baka konting tubig na lang pumasok sa amin. Sa Lucena, Quezon, ang flood control project na nagkakahalaga raw ng humigit kumulang 100 million pesos na videohan ang pagbuho. Hanggang inilabas na ng Pangulo mismo ang listahan niya ng 15 pinakamalalaking contractors daw Brandon na Lebron. nakakuha ng pinakamaraming You should flood smile. control projects. Sa 545 I can smile, bro. billion pesos na budget daw para sa mga proyekto nitong nakaraang 3 taon, 20% nito o humigit kumulang 100 billion pesos napunta lang sa 15 contractors na ito. Pagka kasi magkakakilala yung nag-o-offer, nag-uusap-usap muna sila kung ano yung offer nila. Ang market economic system, ang tawag dyan, oligopoly, unethical. Pino na rin ang Pangulo na karamihan sa mga proyekto, hindi lang pareho ang presyo o contract cost. Pareho rin pati disenyo at materyales na gagamitin. Gayong itatayo o itinayo na ang mga ito sa iba't ibang mga lugar. Sinundan niya pa ito sa pagbisita mismo sa flood control project sa Bulacan na panglima sa top 10 flood-prone areas sa Pilipinas. At siya rin probinsya na may pinakamaraming flood control projects. Kabilang na ang diking ito sa Barangay Frances sa bayan ng Kalumpit na pinaglaanan ng 77.1 million pesos. Pinuna ng Pangulo na ang materyales na ginamit substandard. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Masukan mo yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nag-grudge. Pinuntahan din niya ang baliwag para sa proyekto nagkakahalaga ng 55 million pesos. Pero pagdating niya roon, wala naman siyang nakitang kahit na anong proyekto. Malinaw daw na isa ito ghost project. I'm getting very angry. Pero kung wala, talaga 220 meters, 55 billion, completed ang record ng public works. Kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Wala. Hanggang saan nga kaya aabot itong pagsiwalat sa mga kurakot o katiwalian sa gobyerno? Sa linggong ito, nakarating ito sa Senado. Nitong Martes, ipinatawag sa Senado ang top 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano Cebu. ba naging quadruple A? Yung sinasabi kong 1992, sideway pa yon. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Isa sa mga nagsiwalat ng mga di umano maanomalyang mga proyekto ng gobyerno, si Senator Panfilo Lacson. Sa nauna na niyang pahayag, sinabi niyang hindi bababa sa Ay, naku, 67 mata. na mga kongresista ang di Lul. umano supplier o contractor din mismo ng government projects. Sa kanyang privilege speech, inilahat ni Senator Panfilo Lacson 1 million. kung paano raw kinurakot ang pondong nakalaan para sa flood control projects sa ilang mga probinsya gaya ng La Union, Pampanga, Bulacan at Oriental
Oriental, Mindoro. Ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabot nila sa gobyerno sa paghahati-hatian ng pondo, kasama na rin ang mga termino o poles patungkol sa kanilang mundo. Isa sa mga kontraktor na binanggit ni Lacson ang Darcy and Anna Builders and Trading. Ayon sa dokumentong isinumite ng DPWH, wala namang opisina ng Darcy and Anna Builders and Trading sa nakarehistro nitong address. Hello, Darcy. Ang Ana, nasaan yung flood control? Nagtanong-tanong ang aming team sa lugar. Ang mga nakausap nilang residente, itinuro sila sa kabilang barangay kung saan daw posibleng nakatira ang mga kontraktor. Gayunman, hindi sila nagbigay ng pahayag. Sa barangay Santa Lucia sa Capas Tarlac, humuhurin agad ang dike nung nagkasunod-sunod ang mga bagyo at habagat. 24 million pesos daw ang inilaan para sa proyektong ito. Kasi dati di na po naka-semento yan eh. Buhangin po ito eh. Pag bumali ng tubig, nahagos yung buhangin sa baba. Eh, ganun po bumigay yan. Yung DPWH kasi ang may jurisdiction sa mga flood control projects dito sa bayan ng Capas, including itong mga slope protection. Walang coordination sa amin yung mga contractors. Ayon sa munisipyo, ang kontratista para sa proyektong ito, Santo Cristo Construction and Trading Incorporated, na ang opisina pinuntahan ng aming team sa Bataan, pero wala naman silang nadatnan doon. Sa probinsya naman ng Oriental Mindoro na binanggit din ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech, siyam na dike ang gumuhurin. Ilang na ang isang ito sa bayan ng Bungabong na ang ginastos 217 million pesos. Nung kalaksan po, hindi po ito nababa. Itong like na ito, Jamaica Rosal. po yung tubig, saka po siya bumagsak. Kung may kontratista dito pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, bukod sa masuspindi, dapat ito tama na, huwag nang bibigyan ulit ng proyekto. Ang kabuuang halaga ng siyam na mga dike, 1.9 billion pesos. Yung mga flood control projects po na nasabi na may nasira, hindi pa po tapos yung proyekto na iba. Mayroon po kasing warranty ang mga proyekto na kung saan dapat 1 year ay may retention ng pondo sa contractor at mayroon pong 5 years na warranty period para ayusin po yung mga nasira na bibigay po ng tiwala sa DPWH. Pero kung mayroon po talaga pagkukulang, saka po natin panagutin. Anim sa mga ito nakakontrata sa SunWest Incorporated ng negosyanteng si Elizalde Zaldico na ngayong party list representative ng Ako Bicol. Pero ayon kay Zaldico, nag-divest na siya ng mga interes niya sa SunWest noong 2019. Ayon sa binigay na statement ng SunWest Construction and Development Corporation, 5% ng kanilang flood control projects sa Mindoro ang nagkapinsala. As a quadruple A government contractor, SunWest Inc. is mindful of its contractual obligations with the DPWH and will abide by its terms and conditions. Antok na ako. Ang isa naman sa siyam na dike Inaantok. nakakontrata sa St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ni Pacifico Curly Discaya II, asawa ni Sara Discaya, na tinalo Shit. ng kampo ni Mayor Vico Soto sa Pasig nito lang nakaraang eleksyon. Nagtungo rin ang aming team sa nakalistang address ng St. Timothy Construction Corporation na building din pala ng St. Gerald Construction na pagmamay-ari pa rin ng mga Discaya. Pero hindi rin sila nagbigay ng pahayag. Walang humarap sa aming team. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si DPWH Secretary Manuel Bunoan. Sinabi niyang naniniwala siyang may mga ghost flood control projects. Who in particular informed you? There are people actually who can verify, Your Honor. These are the projects that we are now intensively Sponsor sa Gcash. Sabado, sinabi niyang umabot ng 450 billion pesos. Suma total. Karamihan nakalaan sa flood control projects ng gobyerno ang ipinasok sa DPWH budget sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Mga kanyang topic and launch today sumpong sa Pangulo website last week. I commend and sincerely thank the President for this